SLH and MRP were supposed to be financed by official development assistance from China. Ang talagang pwede lang po agad-agad na makatulong po dito sa mga proyekto nito ay China. Pero meron nga diyang China fear. Pero ito ay aking pinost sa Facebook at naging very popular po. Maraming shares at maraming comments po dito. Kasi anong aking inilagay sa inset yung 2023 na headline naman ng inquiry na nagsabi, government urged to cancel China funding for infra projects. Ngayon, ito po recent revelation ni Vince Dizon ng Department of Transportation na umaamin po prioridad pa rin po ang Bicol South Rail South Rail anong tawag dito project, South Rail project, SRP, South Rail project, at saka Mindanao Circumferential Railway. Priority pa po rin ng BBM government in year 2025. But in year 2023, 2022, and even earlier, marami na pong nagtutulak na kanselahin daw yung China funding for the infrastructure projects. But these projects were finally canceled in late 2023, December, with under Cesar Chavez and Bautista sa Department of Transportation. But today, 2 years later, ito po ay wala pa rin pong pondo galing sa US or sa Japan na inaasahan po ni BBM at ng mga nagkansela po ng Chinese funding po dito. There is still no certainty, sabi ni Dizon, on whether the Marcos administration can break ground during its term. That means up to 2028, hindi pa nila malaman kung magsisimula itong mga projects na to dahil walang pondo for the 257 billion peso railways in Bicol and Mindanao without an identified source of funding. Kasi nga, yung inyong anti-Chinaism, yung China ninyo, ang dahilan kung bakit naantala lahat ng mga development and infrastructure projects ng Republika ng Pilipinas dahil sa inyo, dahil kay BBM, dahil sa cabinet members nyo, dahil po sa pangkat ng strat-based CSIS and Albert Del Rosario Institute. Kayo po ang may kasalanan, kayo nila Cariela, nila Browner, nila Anyo. Kailangan ilinya kayo talaga at pagtitirisin isa-isa. Tulad ng gagawin po ng ombudsman dito sa pangkat naman na nagkidnap kay Presidente Duterte. Ngayon, magsisisi kayo, problema ninyo kung saan magkukuha ng pondo. Transportation Secretary Vince Dizon told the Star that it is now difficult to fix a timeline for the South Long Haul Project and Mindanao Railway Project Phase 1. Yung Phase 1 ng Mindanao Railway Project is from Tagum to Davao to Digos. Okay. Both SLH and MRP were supposed to be financed by official development assistance from China. But President Marcos withdrew the loan application in 2023 for lack of progress. Anong lack of progress? Inulit-ulit ni Ambassador Huang Xilian ng embassy ng Chinese embassy na hindi po kinakansela ng China yan, hindi po inuurong ng China ang offer ng mga pautang diyan. At hindi po totoo, pinaliwanag ng Department of Finance before the BBM administration ng panahon ni sino ba yun? Dominguez, na hindi totoo na mas mataas po ang interest ng ODA ng China kaysa sa Japan. That has been dispelled already. Pero talagang American lobbying po ang dahilan sa kanselasyon po nitong projects na to. Sa pangako na ang Hapon po ay papasok at susuportahan yan. Well, we checked po, ang JICA po ay nagsalita po na wala po silang paghahanda na ginagawa pa o nagawa o ginagawa para dito sa mga projects na to. At lalo pong hindi po magagawa ng Japan dahil po ang Japan ay nasa gitna po ng recession po ngayon. Lalo ng lumalaking recession dahil po sa tariff war ni Presidente Trump. Ang talagang pwede lang po agad-agad na makatulong po dito sa mga proyekto nito ay China. Pero meron nga diyang China fear or fake fear ng BBM administration. So, yan po, itong isang malaking cost ng
babalik po ni Presidente Bongbong Marcos sa akap po ng Amerikano at sa pag-iiwan po sa mga tulong ng China. Na hanggang ngayon naman hindi po inaatas ng China, si BBM lang po at ang mga US proxies ang hindi po makagalaw dahil po sila ay takot sa Amerikano. So that is why we're calling for the Filipino Captain Tuare to do something. And maybe that is Vice President Sara Duterte very soon.